What's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit for another video and for today's content, Poco M8 5G. Ano ba mga pros and cons nito? Tara, pag-usapan natin. J-Vlog, for today's video, isi-share ko sa inyo yung mga pros and cons din ng Poco M8 and I know maraming gustong bumili nitong smartphone na to para rin maging transparent sa mga consumers natin. Ano ba ang mga disadvantage nitong smartphone na to? Ano rin ba ang mga advantages niya? Balance ba? Mas marami ba siyang cons compare sa pros? O mas marami ba siyang pros compare sa cons? So dito sa video natin, pag-uusapan po natin lahat yan para makatulong din sa mga consumers natin na bibili ng Poco M8 5G. Pero bago tayo magsimula, syempre i-recommend ko dito kayo bumili sa ating product link, sa view products natin dito sa video dahil mura lang po dyan ang Poco M8 5G. And no worries, official store po ni Poco yung pagbibilan nyo dyan sa link na yan at meron pong special voucher na naghihintay sa inyo na up to 1,000 pesos off bukod dyan sa sale price na pwede nyo makuha doon sa Poco M8 5G. So ang SRP neto mga idol, sa hindi ako nagkakamali dito sa site is nasa 13,000 pesos siya for the 8GB 256 and 15,000 pesos for the 8GB 512. Pero ito magandang balita. Ang Poco M8 5G ay pwede nyo makuha ng 8 to 9,000 pesos lang. Ako, yung Poco M8 5G ko mga idol, nakuha ko lang yan ng 8,500 pesos. Pero ang SRP niyan is 13,000 pesos. Diba? Napakasulit for a 5G device na mas mura pa siya sa Xiaomi Redmi Note 15 5G. At meron pang mas magandang specs to compared doon sa Note 15 5G. Pero no worries, gagawa rin po tayo ng phone comparo about dyan sa dalawang smartphone na yan. Pero for today's video muna, pag-usapan muna natin ang mga advantages and disadvantages netong Poco M8 5G. So unang-una dito muna tayo sa mga pros niya. Storage. Biruin mo for a price tag na 8 to 9,000 pesos, 8GB 256 na siya, na usually pag 5G na ganitong kamura, dyan nila unang-unang kino-cost cut. Usually 4GB of RAM ang in-offer at 128GB of internal storage. Pero dito, napaka-generous talaga ni Poco pagdating sa RAM at ROM. Meron silang malaking RAM at malaking internal storage na yan ang isang magiging advantage ng smartphone na to. Susunod na advantage nito wala nang iba kundi display. Yung display nito is outstanding dahil naka-AMOLED display, 120Hz, 32 nits of brightness at syempre, napakalaki ng screen size. And mga ka-J-Vlog, ito ang napaka-solid dito. Yung brightness nito is sobrang matutuwa kayo. Napakataas. Kumbaga, kahit na nasa direct sunlight kayo is makikita nyo pa rin ng very clear ang inyong smartphone. So, yan naman na rin dapat talaga ang makuha natin sa mga smartphones today. Meron matataas sa brightness kasi, ayun, medyo hassle talaga pag hindi nyo nakikita ng direct sunlight yung smartphone nyo. Ang maganda pa dito, na upgrade sa Poco M7 Pro is naka-curve display na po etong smartphone na to. So, di ba, naka-curve display na siya mga idol, kumbaga when it comes sa pagiging premium, meron na dito sa Poco M8 5G. Sinabi ko sa mga ibang video ko, I therefore conclude na parang ang successor ng Poco M7 Pro is the Poco M8 5G. Bakit ko nasabi yan? Kasi wala naman dating Poco M7 5G, meron po 4G. So ngayon, yung Poco M7 Pro at yung Poco M8 5G, hindi po sila nagkakalayo ng presyo at medyo malayo-layo na talaga ang presyo ng Poco M8 Pro 5G. Next na advantage pa nito, sabihin na natin processor. So yung mayroon kasi mga consumers talaga mas prefer ang Snapdragon compare sa MediaTek kasi yes, parang mas optimize naman talaga ang Snapdragon compare sa MediaTek chipset, especially for this kind of price tag. And surprisingly, nung naglaro ko dito, lahat na handle niya, even WUA and Genshin Impact. So performance ng Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 nandun pa rin, napaka-solid, lalo-lalo na for its price. Again, pag bumibili tayo ng smartphone and especially pag ina-analyze natin yung processor, we need to look din kung magkano natin sila nakuha. Pero when it comes sa kanyang SRP na 14,000 pesos, I therefore conclude na hindi talaga bagay ang 6 Gen 3 processor na yan ng 6 Gen 3 pang entry level na yan na makikita rin natin dito sa Poco M8 5G. Yan isang advantage niya, yung kanyang Snapdragon processor.
Mga ka-J-Vlog, wala na iba kundi yung battery. Napakalaki ng battery nito, 5,520 mAh na removable battery capacity. With 45 watt fast charging pa siya. So in less than 1 hour lang mga ka-J-Vlog, yung 5,500 na yan, maning-mani lang full charge netong Poco M8 5G. So yan syempre, pag bibili tayo ng smartphone, yan talaga ang kailangan din ng mga karamihan ng consumers natin. Since marami na tayong ginagawa sa smartphone, mas ni-require na natin yung meron mas malalaking battery capacity na meron naman dito. Yes, nagamit ko rin Poco M8 and so far so good naman, matagal rin naman siya malobat. Kaya I don't know yung iba, ayaw na pag nakarinig lang ng 5K, ayaw na nila. Hindi malaki pa rin ang 5K and 5,500. Tapos sineroan pa to ng napakatuloy na fast charging rate. So for example, sabihin natin na lowbat ka. Charge mo lang to ng in less than 1 hour lang, full charge na agad itong smartphone mo. So ganyan ka-convenient mag-charge dito sa smartphone na to. Syempre, ang isa pang advantage nito na gustuhan ko is yung kanyang speakers. Malakas ang speaker niya mga ka-J-Vlog, dual stereo speakers, tapos yung kanyang volume is beyond 100%. So napakalakas, tapos yung base quality niya nandun, kumbaga buong buo. Napakatagal din ng software update nito, parang mala Samsung na rin ito. So kumbaga when it comes sa longevity, yan din ang ihahabol nyo dito sa Poco M8 mga ka-J-Vlog. Talaga magiging sulit yung inyong hard-earned money kasi matagal na matagal nyo ito gagamitin kasi matagal po itong maso-software update. Mga advantages na napansin ko sa Poco M8. Next, ito tayo sa mga cons niya. Unang-unang con dyan, software ulit. Pero sa software naman, ay hindi lang naman siya applicable dito sa Poco M8 sa lahat ng mayroong HyperOS. Yun, too much bloatware at ads. Yan yung isang magiging con talaga ng smartphone na to. Especially when it comes sa software nga, na hopefully maayos nila sa HyperOS 3 or HyperOS 4. Basta tanggalin na nila yung ads. Kasi yun nga, based on my experience while using this smartphone, hindi lang to marami ng mga Xiaomi smartphone. Nagtatransfer ako ng files, nakakonect ako sa internet, nagtatransfer ako ng files. Aba, magugulat ka na lang, may magpa-pop up, buong screen pa, may ads yun. Hindi siya maliit lang. So, nakaka-interrupt at nakakainis na nagkakaroon ng ads yung smartphone mo na ayaw mo naman. Meron ako nakita sa comment section, you can turn it off. So, we guess, kung ganon, given meron, okay. Pero dapat in the first place, wala yan. At wala dapat option yung mga consumers na i-off yan. Dapat totally wala. Kasi, syempre, yung file manager kasi ako is part of your smartphone. Hindi mo naman yan din-download na merong consequences. Kasi syempre, pag nagda-download ka ng libre, may mga consequences yan. So, part ng smartphone yan. Dapat walang ads talaga yan, di ba? So, yun lang naman ang isang con na napansin ko. Medyo disappointed ako sa mga ads nila. Pero don't get me wrong, HyperOS is very solid UI, user-friendly. Doon lang sila talaga nahihila sa bloatware at dun sa ads. Susunod yung camera. Yung camera niya is very generic, is 50 megapixel, tapos AI lens or auxiliary lens yung pangalawang camera niya. Which is very disappointing compare sa Xiaomi Redmi Note 15 5G na it's 108 megapixel with optical image stabilization at meron siyang ultra-wide camera na wala dito sa Poco M8. So yung Poco M8, yung camera nito, yan din kumbaga when it comes sa hindi nagkakalayo, doon mo siya pwede i-compare sa Xiaomi Redmi Note 15 4G. Mas maganda pa yung Note 15 4G kasi 108 megapixel yan. Pero while taking photo sa Poco M8, malinaw naman, pero yung mga ibang specifications niya is medyo disappointing. Again, bumawi naman sa video recording dahil 4K video recording for a price na under 10,000 pesos is huge advantage niya mga ka-J-Vlog. At gustong-gusto ko rin dito talaga yung teleprompter mode ng Poco M8 5G. So yun mga ka-J-Vlog, so far yung mga napansin kong pros and cons na itong smartphone na to. So sana nakatulong to sa inyong buying decision pag nagde-decide na kayo bumili nitong Poco M8 5G. Pero kung tatanungin, yes, definitely napakasulit na itong smartphone na to. A must buy when it comes sa 5G segment. Unang-una magiging sulit talaga dito storage, display, chipset, at marami pang iba. So kung interested kayo bumili ng Poco M8 5G, dito lang kayo bibili sa ating product link. Kaya ba napakamura nyo lang ito makukuha. Bagsak presyo lang itong Poco M8 5G. And for me, yes, based on my observation, mas marami siyang advantages sa kanyang disadvantages. Kumbaga, matatabunan ng advantages nito yung kanyang disadvantages para maging mas sulit pa itong Poco M8 5G. At syempre, na-experience ko na to at napaganda pong i-recommend sa inyo kung naghahanap talaga kayo ng sobrang mura na 5G smartphone ngayong 2026.